Pag-usapan natin ngayon mga kabombo itong dumaraming cybercrime dito po sa Camarines Sur and sa Naga. And yung mga kumakalat na trolls na di natin alam kung kanino itong mga account na ito. Kaya nga mga trolls, nagpapakalat ng mga masama or peking balita laban po kay Mayor Leni Robredo. Okay, pag-usapan natin yan. And idagdag rin natin itong 18 years old na lalaki na naaresto po dahil sa entrapment operation ng cyber response team dahil po sa identity theft. Okay, isa-isahin natin yan mga kabombo together with our guest. I-welcome na po natin. Nasa linya na ng ating komunikasyon si Police Captain Angelo Babagay, ang team leader po ng Naga City Camarines Sur Cyber Response Team. Magandang umaga po, Sir Angelo. Welcome po muli sa aming program. Bati muna kayo, sir, sa mga viewers and listeners po natin. Opo, magandang umaga sa lahat po na nakikinig at nanonood dito sa inyong programa at sa lahat pong inaabot ng itong programang ito. Kami po ay nagpapasalamat at kami po ay nabigyan ng pagkakataon para makapagbigay ng information dissemination sa ating po mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat at Diyos maraynaga po. Okay, yun. Thank you very much, Sir Angelo, sa pagpa-unlock po sa interview. Unahin natin ito, sir, dumaraming kaso ng cybercrime dito sa Camsur. Ano ba, sir, yung pangunahing uri ng cybercrime ang pinakamarami pong naitatala at iniuulat ngayon sa ating lugar dito sa Camsur and even sa Naga, Sir Angelo? Ang una po nating dito, pangunahing nare-receive, ito pong cyber libel. Ano po? Pangalawa dyan yung estapa in relation sa 1175, yung pag-utang online, yun po ang mga kalimitan nating nare-receive na reklamo. Okay po, yun. And dito, Sir Angelo, sa inyo namang observation bilang cyber team leader, bakit po patuloy pa rin tumataas yung bilang ng mga nabibiktima sa kabila po ng sunod-sunod na mga paalala at seminar na isinasagawa po ng kapulisan, Sir Angelo? Sa atin po kasi mga kababayan natin na yung ating awareness parang baliwala lang sa kanila kasi baliwala na, alam na namin yan, pero hindi nila alam yung mga bagong modus kaya nabibiktima sila. Baliwala yung mga information dissemination natin. Opo, iyon ng problema pala, Sir Angelo. Pero dito, Sir Angelo, mayroon po bang particular na modus operandi o sindikato sa likod po ng mga dumaraming online scam or mga cybercrime dito sa lokal na antas, o kadalasang gawa ito ng mga individual na nag-aabang lamang ng pagkakataon, sir? Meron tayo dyan yung mga individual na nag-aabang lang, talagang ang purpose nila yung mga scam. Meron naman talaga yung mga organized na syndicate dyan na yung pagtutulong-tulungan ka, yung talagang kung baga nung araw budul-budul harapan, ngayon budul-budul online. So walang pagkakaiba ang kanilang mga diskarte, kaya lang ngayon online na, hindi na nakikita at saka maganda yung mga kanilang mga propaganda. Opo. Sa data nyo, sir, may record kayo, sir, kung ilan na lahat yung nabiktima dito sa Camsur ng cybercrime, Sir Angelo? Ang record naman natin ay hindi pababa kundi patas ng patas ang record ng mga nabibiktima at nagrereklamo dito sa aming opisina. Opo. Gaano po ba kahirap, Sir Angelo, or katagal ang proseso ng pagtukoy at paghuli sa mga cybercriminals kumpara po sa mga tradisyonal na krimen, lalo na kung ang suspect nagtatago sa ibang region o bansa, Sir Angelo? May mga pamamaraan man din tayo, kaya lang sabi ko nga dyan, may proseso kasi ang pinakauna namin dyan, yung data privacy, mahigpit masyado, kaya ino-observe natin yan para hindi ma-violate yan. So may mga proseso yan, yun na nakaka-delay, yung pag-apply ng warrant to disclose para makilala natin kung sino nasa likod ng mga account na ito. So yun po ang magiging proseso natin at medyo sabi nga natin ay may araw din na binibilang at hindi naman lang tayo ang inaasikaso ng court, meron din schedule po sila. Okay po. And ito, Sir Angelo, bago tayo mag-move forward sa sunod nating topic, ano ang pinakamalaking hamon, Sir Angelo, na kinakaharap ng inyo pong cyber response team pagdating sa kagamitan, pondo o kakulangan ng tauhan sa pagtugon po sa mga sumisidhing insidente ng cybercrime
dito sa Kamsur, Sir Angelo? Ang sa atin naman lang, ang mga kinakaharap na problema dito, yun nga, yung sabi natin nga, yung sa mga kagamitan, hindi pa tayo masyadong at kung titingnan natin ang ating forensic machine, ay isa lang yan dito sa buong region, na kung magkakaroon tayo niyan dito sa probinsya, hindi na sila pupunta pa ng region. So mabilis ang proseso. Isa yan sa mga natin. Pangalawa, kung minsan yung mga complainant natin, pag nakuha na yung gusto nila, hindi na sila sa postro na mag-file ng complaint. Pag nahuli na yung nakabalik na sa kanila kung ano yung nawala o kung ano yung binalik sa kanila ng scam sa kanila. O ayaw na mag-file ng demanda. Yun ang natin, ang nagiging problema. Okay po, yun nga po. Pero dito, Sir Angelo, move forward tayo sa sunod nating topic. Kaugnay pa rin itong cybercrime. Eto, nabalitaan namin, Sir Angelo, na itong si Mayor Leni Robredo pala, may mga kumakalat na masamang balita or pagbabanta, mga ganon, ng mga trolls laban kay Mayor Leni. Kumusta po ito, Sir Angelo? At patuloy pa rin po kaming nag-iimbestiga ang aming opisina dito nga sa reklamo ni Mayor. So patuloy pa rin ang pag-imbestiga ng aming opisina. Opo. Nakausap nyo si Mayor Leni Robredo personally, Sir Angelo. Ano po ang sabi niya, sir? Sa kanya, nung huli naming pag-uusap, tawag dito, naghihintay lang nag-ano lang siya ng pinag-iisipan niya pa kung papile siya ng demanda, pero sa aming opisina dahil sa nagsimula nga siya na may reklamo na ay anytime patuloy pa rin kaming nag-iimbestiga. Yun lang ang namin na makumpleto yung aming mga ebidensya. Po. Opo. Para lang sa kaalaman, sir, ng publiko, anong klaseng mga sinasabi ng mga troll? Nagbabanta po ba kay Mayor Leni? Sinisiraan po ba siya? Or anong klase po yung mga sinasabi ng mga troll? Dito na complain ni Mayor, yung sobrang paninira sa kanya na sabi na wala namang mga katotohanan. Opo. Kayo, sir, para rin alam ulit ng publiko, paano nyo ba, sir, dinedetect, nilolocate? Or ano yung mga pamamaraan nyo rito, sir, para matukoy siguro kung sino yung may kagagawa noon, Sir Angelo? Yan naman po ay nagkakaroon kami niya ng sinasabing Facebook profiling. So doon kami nagsisimula sa pag-imbestiga doon sa mga account na yun at pinipreserve namin yung mga post na yun na pwedeng maging magamit na ebidensya. Po.